Ang karugtong ng kwento. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa kotse ko? Magkakasunod na tanong ni Mr. Arellano sa lalaki na nakayuko. Nahintakutan naman si Mr. Arellano, lalo nang tinutok ng lalaki ang baril rito saka nag-angat ng mukha. Dale? Nautal na sambit ni Mr. Arellano nang makita ang mukha ng lalaki sa rear mirror. Akmang bababa ng kotse ngunit nahila ni Dale ang damit nito at agad ulit tinutukan. Subukan mong bumaba at hindi ako magdadalawang isip na isunod ka kay mami. Banta ng lalaki. Totoo nga ang sinabi ni Ann, tumakas ka. Anong kailangan mo sa akin? Binigyan ko ng maayos na burol at libing ang nanay mo. Ano pang kailangan mo? Magkakasunod na tanong ulit ni Mr. Arellano. Magmaneho ka, bilisan mo. Utos ni Dale sa halip na sagutin si Mr. Arellano. Kunin mo na itong sasakyan, bababa na lang ako. Saad ni Mr. Arellano. Sige, subukan mong bumaba at hindi ka na makikita ang buhay ng anak mo. Mariing banta ni Dale. Akin ang cellphone mo. Dugtong paagad nito matapos marinig ang vibration ng cellphone ni Mr. Arellano na nasa loob ng bulsa ng suot nitong black coat. Wala nang nagawa kundi ang ibigay kay Dale. Pagkatapos ay minaniubra na ang sasakyan paalis sa sementeryo. Bilisan mo, baka abutan tayo ng mga pulis. Galit na utos ng lalaki. Huwag kang magkakamali ng galaw. Banta nito habang palapit sila sa gate ng sementeryo kung saan may mga guard doon. Oh, tumatawag na naman ang prinsesa mo. Saad nito maya-maya at tinaas ang hawak na cellphone. Mabaliw ka sa pag-aalala. Sambit ni Dale, saka hinayaan lang na tumunog ng tumunog ang cellphone. At nang bahagya na silang nakalayo sa sementeryo. Lipat sa passenger seat. Utos ni Dale kay Mr. Arellano. Saka mabilis na bumaba at lumipat sa driver's seat. At makalipas ang ilang sandali ay pinaharurot na nito ang sasakyan. Ibaba mo na ako, turan ni Mr. Arellano. Subalit humalakak lang si Dale. Napakapit na lang si Mr. Arellano nang pinaharurot muli nito ang sasakyan. Hindi mapakali si Ann matapos malaman na isa si Dale sa mga presong nakatakas. Nag-aalala rin siya sa kanyang ama at baka balikan ng lalaki dahil sa pagpapakulong sa ina nito. Mahal, banned na si Dale dito sa resort. Nagdagdag na rin ako ng mga security. Turan ni Marcus, nakapapasok sa kwarto. Nag-aalala ko kay Papa, baka kung anong gawin sa kanya ni Dale. Tugon ni Ann. Tinawagan mo na ba siya? Tanong ni Marcus, saka tumabi sa nobya. Yeah, pero ngayon hindi na siya sumasagot. Mababakas ang labis na pag-aalala sa boses ng dalaga. Try again. Baka busy lang kanina sa funeral ni Dahlia. Saad ni Marcus. Tumango si Ann, saka nagdial. Ngunit nakailang ring na pero hindi pa rin sinasagot ng ama ang mobile phone nito. Hindi sumasagot. Sambit ni Ann. Try to call the landline. Suhestyon ulit ni Marcus. At ito na rin ang tumayo at kumuha ng wireless telephone at binigay kay Ann. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga habang dinadial ang landline number ng ama. Makalipas naman ang ilang sandali ay may sumagot, subalit hindi ang inaasahan niya. Pagkatapos ng ilang katanungan kay Belen ay pinutol na ni Ann ang pag-uusap nila. Is he okay? Tanong ni Marcus. He's not in the house. Pero di ba dapat kanina pa siya umuwi? Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Marcus, kinakabahan talaga ako. Mahal, calm down. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. We will find that out. Tawagan ko si Grayson. Turan ni Marcus. Inilabas agad ng binata ang cellphone na nasa bulsa ng suot na jeans at tinawagan ang kapatid. Ilang oras na ang nakalipas. Mula nang umuwi sila galing food tasting, ay hindi pa rin sumasagot sa tawag si Mr. Arellano.
kaya labis-labis ang pag-aalala ni Anne. Mahal, I asked Grayson to go to your house to check on Papa. Calm down. Tura ni Marcus pagkatapos makipag-usap sa kapatid. Magsagayon pa man ay hindi pa rin nabawasan ang kaba at pag-alala ni Anne para sa kanyang ama. I'll get you water. Paalam ni Marcus, saka mabilis na lumabas. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik din, dala ang pitchel at baso. Thank you. Saad ni Anne matapos inumin ang isang baso ng tubig. Umupo ka muna, hintayin natin ang tawag ni Grayson. Saad ni Marcus sa nobya. Huminga ng malalim si Anne saka muling umupo sa gilid ng kama. But she's still trying to call her father. Ilang text message na rin ang naipadala sa ama, pati messenger ay wala rin bakas na nabasa ni Mr. Arellano. Maging si Marcus ay nagkakaramdam na rin ng pag-alala para sa ama ng dalaga. Lalo na at pinaghahanap pa rin ng mga pulis si Dale at ang iba pang kasama nitong tumakas. I'll call Tito Bliss. Saad ni Marcus maya-maya. Kitang-kita nito ang pag-alala sa mukha ni Anne. Konti na lang, iiyak na ang dalaga. Dale, give me my phone! Sigaw ni Mr. Arellano. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko. Magbabayad kayong lahat. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya, lalo ng anak mo. Galit na sigaw ni Dale. Walang kasalanan sa'yo si Anne. Huwag mo siyang idadamay dahil akong nagpakulong sa nanay mo. Ganti ulit ni Mr. Arellano. Wala na akong pamilya dahil wala nang nag-iisang tao na nagmamahal sa akin. Kaya wala na akong pakialam kahit sa impyerno na ako pulutin. Dahil isasama ko kayong lahat. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Dale. Wala kayong karapatan na maging masaya at mamuhay ng tahimik. Dugtong pa nito sa katinutok ang baril kay Mr. Arellano. Gustong-gusto ko nang tapusin ang buhay mo, pero kailangan pa kita. Kailangan ko ng pain para mapalapit ang unika iha mo. Mariinturan nito habang hinaplos ang dulo ng hawak nitong baril. Sigurado akong hindi ka makakalapit sa anak ko. Usal ni Mr. Arellano. Kaya nga kailangan kita ng buhay para makapasok ako at makalapit sa kanya. Turan ni Dale. Hindi ko ipagkakanulo ang anak ko sa'yo. Tugon ulit ni Mr. Arellano. Kapag hindi ka pumayag, ihanda mo ng sarili mo na mawala sa iyo ang lahat. 1 litro lang ng gasolina ang katapat mo. Banta ni Dale. Nagngingit-ngit ito sa galit. Halang talagang kaluluwa mo, Dale. Wala kang idadamay na ibang tao. Ako na lang. Tura ni Mr. Arellano. Tingnan ko kung anong magagawa ng mga balae mong hilaw ngayon. Tiyak na alam na nilang tumakas ako at sigurado na gumawa na sila ng hagbang para hindi makalapit sa anak mo at sa manugang mong hilaw. Nakangising turan ni Dale. Iginapos nito si Mr. Arellano. Unti-unti nang dumidilim ang kalangitan at natatanaw ang paligid mula sa maliit na bintana ng abandonadong bahay na yon. Tingnan natin ngayon kung hindi mapipilitang lumapit ang anak mo. Nakangising turan ni Dale habang hawak ang mobile phone ni Mr. Arellano. Ngunit napamura ito nang may passcode iyon. Tell me the passcode, turan nito. Wala nang nagawa si Mr. Arellano kundi ang sabihin. Kalalabas ni Anne mula sa shower room nang nakitang may tumatawag sa mobile phone niya. Agad niyang sinagot nang makita kung sino yon. Pa, okay ka lang po ba? Mag-ingat ka dyan ha. Magkakasunod na turan ni Anne sa nasa kabilang linya. Hi sweetheart, how are you? Boses ng nasa kabilang linya. Pakiramdam ni Anne, pinuhusan siya ng malamig na tubig dahil sa narinig na pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Anong ginawa mo sa papa ko? Mariing tanong ni Anne. Relax, sweetheart. Your father's still alive and kicking. Pero kung
hindi ka susunod sa mga ipapagawa ko, ay hindi tinuloy ni Dale. Pinutol nito ang pag-uusap nila ni Anne. Hello? Hello? Magkakasunod na bigkas ni Anne, subalit wala na ang nasa kabilang linya. Mahal, are you alright? Si Marcus nakapapasok sa kwarto, may dalang pagkain. Mahal si Papa. Hawak ni Dale. Tugon ni Anne na nanginginig sa takot. Inilapag ni Marcus ang bitbit nito at agad niyakap si Anne. Papunta na rito si Tito Brice. Saad nito habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Paano kung patayin si Papa? Marcus, hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may mangyaring masama sa kanya. Mahal, we will not let that happen. NBI nang maghahanap sa kanya. Turan ni Marcus. Mahal, calm down. Let's wait for Tito Brice para may ideya tayo kung anong dapat nating gawin. Dugtong pa nito. Kung kailan naman malapit na ang kasal natin, saka pa nangyari ito. Mahal, everything will be alright. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil wala tayong ginagawang masama sa kapwa. Saad ni Marcus. Grabe naman tayo paglaruan ng tadhana. Kailangan sa ganitong paraan pa. Malungkot na turan ni Anne. Malalagpasan din natin ang lahat ng ito at magiging masaya tayo. Turan ni Marcus. Nahilot ni Anne ang kanyang sentido dahil bahagya ng sumasakit dahil sa stress. Hindi na niya alam kung ano ang dapat pa niyang sabihin. Kumain na muna tayo. Mabuti hindi nangulit si Mami na sumama rito. Yaya ni Marcus. Sinabi mo na ba sa kanya na tumakas si Dale? Tumango si Marcus. Oo, at sinabi ko na rin na mag-ingat siya. Although, hindi man siya kilala ni Dale. Sabi nito na sinundan ng buntong hininga. Pasensya ka na, mahal. Parang ako yatang dahilan ng mga problema mo sa buhay. Malungkot na turan ni Anne habang pinapag-ikot lang ang tinidor sa pasta na nasa plato niya. Mahal, ano na bang mga iniisip mo? We will face these trials together. Wala tayong pwedeng sisihin sa mga nangyayari ngayon. Saad ni Marcus na natigil sa pagsubo dahil sa tinura ni Anne. Kitang-kita nito kung paano pumatak ang mga luha ng dalaga. Don't blame yourself. Walang may gusto sa ating dalawa ng mga nangyayari ngayon. Magkahawak kamay nating haharapin ang mga pagsubok. Handa kong gawin ang lahat para sa iyo. You are my everything, Anne. You mean the world to me. Madamdaming turan ni Marcus sa kahinawakan ng kamay ng nobya. Kumain ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi lilipas ang linggong ito na hindi ulit na ibabalik sa kulungan si Dale. I promise you. Dagdag pa ng binata. Salamat, mahal. Thank you for being thoughtful and understanding. I'll do everything for the love of the man-hater. Medyo nakangiting turan ni Marcus. You win it already. You just don't know how grateful I am for having you in my life. Let's eat bago pa dumating sila Tito Brice. Yaya ulit ni Marcus. Tumango na lang si Anne, saka pinilit kumain. Nang kahit papano ay magkalaman ang kanyang sikmura. Lumipas ang 2 oras. Dumating sila Brice sa resort. Talagang hinintay ang mga ito ng magnobyo. I can't believe what is happening now. But we will do our best to find them. Turan ni Brice. Tito, we need to find them as soon as possible. Saad ni Marcus. Don't worry, iho. We have all the devices we need to catch them. Na hindi tayo mapahamak. Hindi na ako papayag na may mapahamak pa sa inyo. Determinadong turan ni Brice. Kailangan ko ng mobile phone mo, Anne, para mas madali ang pag-trace. Lalo na cellphone ng tatay mo ang ginagamit ngayon ni Mr. Yanes. Dugtong pa nito habang sinisimulan ng ayusin ang mga kailangan nila sa pag-trace ng location ni Dale. Panay ang taimtim na panalangin ni Anne
para sa kaligtasan ng kanyang ama mula sa mga kamay ni Dale. Anong binabalak mo? Tanong ni Mr. Arellano kay Dale na nakangisi habang humihit-hit ng sigarilyo. Ang pahirapan kayo. Bababuin ko sa harap mo ang prinsesa mo. Nakangisi nitong tugon. Hindi ka na nagbago. Kawawa naman ang kaluluwa mo. Nasusunog na sa impyerno. Saad ni Mr. Arellano. Aagawan ko ng tono si Satanas at magiging alipin ko na lang kayo dahil isasama ko kayong mag-ama roon. Sabi nito sa kasinundan ng malademonyong halakha. Pagkawalan mo ako rito, usal ni Mr. Arellano. Makakawalan kita, but not now. Saka na, kapag nakita mo na kung paano ko luray-lurayin ang katawan ng anak mo. Dahil sigurado akong ikababaliw mo ang gagawin ko. Mapang-uyam na turan ni Dale saka muling humithit ng sigarilyo. Hindi na lang muli pang nagsalita si Mr. Arellano. Naisip nito na walang patutunguhan kung makikipagtalo siya sa lalaki. Dahil hindi ito makikinig at masasayang lang ang lakas niya. Maya-maya ay may dumating na mga armado sa abandonadong bahay na yun sa liblib na lugar. Magbantay kang mabuti sa labas, utos ni Dale sa mga ito. Sabay-sabay tumango ang mga lalaki saka umalis. Hoy tanda, bigkas ni Dale. May hawak itong panyo. Ayoko nang maingay, kaya pasensyahan tayo. Saad pa nito, saka binusalan si Mr. Arellano. Pagkatapos ay nginisian nito, saka iniwan sa madilim na silid na yun. Paglabas nito, ay tinawagan muli si Anne. Ano ang magiging kapalaran ni Mr. Arellano sa mga kamay ni Dale? Abangan ang karugtong. Pasensya na po pala kayo kung hindi sunod-sunod ang update ko dahil nagkakaproblema po kami sa connection. Salamat po sa pangunawa.